Sakto. Saktong-sakto yung magandang buhay mga farmer. Pakita ko lang po yung aming nabuhay na native na sili. Hindi po ito yung bird's eye. Ito po yung native na nabili ko sa ayan o. Maliliit din lang siya, pero mabango din po ito. Maliliit ang bunga. Ayan o. Kaya lang natutokso akong pitasin. Ipamaanghang. May anghang pa lang po ng konti. Tapos meron pa dito sa may labaha. Ano ba na laba? Ayan. Meron din po. Ayan. So, ayun. Tapos meron din akong sinabog doon sa kabila na bird's eye talaga galing bundok. Hindi ko lang po alam kung tumubo. Tingnan natin. Tapos yung ating avocado. Hinihintay ko sana magsanga na, no? Bala kong maglagay sa sa container. Isa sa container po, mga sopang tinatanggal na natin para dito lang tayo magkikip sa may dugtong. Sana maglabas po ng mga gandang dahon. Ayan na sila. Ay salamat. Ayan na po oh. Basta kumapal na ito. Ay, baka pati pa rin aking lalamunan, pero pinipilit natin. Kukuha po ako ng feeds ngayon, pero ikot lang ako ng konti. Mga anak, ito natin yung ating nailipat na kiat-kiat kahapon. Tapos mamaya baka maisingit ko ang Japanese orange, pero gusto kong linisin yung mga dahon niya at di ko alam kung pwede bang i-prune ito para hindi naman masyadong tumaas. Tapos mapagyabong natin na parang ganun lang pag-aralan ko. Tingnan muna natin. Ito yung mga dahon niya. Gusto kong malinis kasi hindi na po yan ng tawag dito, yung photosynthesis niya, dahil ang kapal nung di ko alam kung ano ba itong ngayon parang libag sa dahon. Kailangan pong malinis yan at medyo mapatungan pa natin ng konti para naman lupa na lang siguro na lupa talaga. So ayan po mga farmer ang ating kiat-kiat. Sweet kiat-kiat daw ito kasi meron palang maasim talaga. Ayan. Tapos silipin natin yung ang ganda ng dancing lady. Di ko pa naililipat. Di pala ako nakapag-spray. Mamaya spray tayo. Basa-basa ba naman? Basa pa naman. Tayo nakapag-spray. So dumating na yung aking mount ng pwede na tayo maglubog ng ay mauubo na naman ako. Ay why. Ito kailangan mapatay. Nanakaw pa ng sustansya yan. Ganda ng araw. Sabi ko isang ikot lang ako muna bebe. Kukuha po ako ng feeds kasi 1 to lang kay Kuya Kulot. May 8 daw. Magkano po ang bili ko ng Ultra Pack? Nasa 2,000. So 800 per bag ang diferensya. Yung feeds naman ni Kuya Kulot, maganda po yun galing po sa mga poultry na mga natitira. Binabagsak sa kanya. Binibigay nga lang ng 1,000 yun sabi ko, kuya pasingit mo naman ako. Sa dami daw pong kumukuha din sa kanya. Singit mo naman ako kasi makatipid-tipid naman ako sa pakain. Sige sir, sabi niya pagtabi ka namin. So naandito yung ay wala atang tumubo sa sili yung sinabog wala tumubo. Ay ito, ayan very good. So hindi natin yan ayan po, meron tayo mailan-ilan. Ayan sili yan. Ito. Sabi ko kina Rambo, kumuha na ng pang gulay. Ay pang gulay, yung lechon, Ricardo. At makasampu ka man lang dyan na baboy 1 plus din. 180 daw ngayon. O so 118, di ba?
Sa halos a kilo po ang inaano namin nilalagay. So itong avocado naman, kasi nagpo-pruning sila. Ngayon, sabi ko, bakit kailangan mong putulin pag malaki na yung sanga? Di maliit pa lang, i-guide mo na kung ano talagang ititira mo, para yung energy lahat napunta doon sa ititira mong sanga. 'Di ba? Kasi masyado na pong kagaya nito, oh. Wala na ding ito, wala na siyang, pero hayaan na lang natin siguro ito. May mga tayong puputulin. Ito malamang mawawala ito. Ayan, oh. Tapos ito, hayaan mo na. Ito papaganon na. Tamang tama. 'Di ba? Tapos ito, hindi pa natin natataniman. Di ko kasi din malaman kung talaga bang ano, 'di ba? Grafted ba talaga or ano? Ano mo na. May mga paugat po kasi sila eh. Pag sinabi nilang bonsai, yun po ay marketed yan. Hindi kasi grafted na pag sinabi nila. Meron po tayong bonsai avocado dito. Ganyan. Yung mga linalagay sa drum. Kasi maliliit lang po ang ugat nila. Kasi ito, kung grafted po ito, mayroon po siyang primary roots na kagaya ng sa puno na galing sa buto. Pero pagka air layered lang po na yan, kunyari binalot lang, tapos umugat, tapos pinutol, yung ugat niya maliliit lang. Yun yung tinatawag na mabilis pong mabuwal ng hangin at bagyo. Kasi wala siyang primary roots talagang galing sa, 'di ba? Ugat lang siya eh. Ay ano lang eh, tangkay lang siya na ugat. Ayan po mga ka-farm, makakatatlong vlog kaya ako ngayon, hindi siguro. Ang gaganda na ng ating papaya pala, grabe. Naando sa kabila. Solid. Hindi ko alam kung ano kaya sa tingin mo. At tingin po ninyo, maglalagay pa ba tayo ng pwede din naman konting fertilizer siguro, kasi kahapon sabi ko na baka masobrahan naman. Kasi baka mamaya, di ba? Pero dahil nga may mga katabihan eh, kami po nilang kaagaw. Maraming kaagaw. Sunlight, especially sunlight din. Mismong yung fertilizer din po mga farmer, kasi yung nyug, di ba? Maagaw din po ng fertilizer yan. Ayan o. Tuloy natin yung vlog mga farmer, kasi may dumating pong tambak. Ngayon, checkin natin yung pH. Dahil yun nga, naghahanap tayo ng pwedeng ano, di ba? Eto. Uy, ang ganda. Uy. Acidic na ng konti, pero aba. Ayan, 6 point. Okay, slightly acidic. Nasa 6.5. Ayan. Pwede siya. So, tingnan natin yung bagong dating na tambak. Ito, purong Carabao manure. Talagang alkaline. Tingnan yung taso. Solid alkaline talaga. Alkaline. Oh, ayan, naandun si Kongkong. Pakuha tayo ng mga, maglambing tayo. Lambing tayo ng mga 2 kartilya para ihalo natin doon sa ating mixture. Tapos ilipat ko na yung aking Japanese orange. Ayan, lalambing tayo. 2 lang. Kapa-harvest ko na to at pang lechon natin. Hindi na ako bumibili ng onion leeks muna, pero Sabado Linggo bibili po ako. Makarurot na naman yung mga motor. Kaya may namatay nung nakaraan dyan last month. Bumangga eh. Ayan, aking anak balik sa bike. So ito, let's see. Tinin. Ako.
alkaline. Alkaline din eh. Ano din, alkaline din yung lupa. Ayan oh, nasa taas yung alkalinity nito. Kong! parang ano ah, palambing naman ako ng isang kartilya doon sa baba. Ne, kahit dito ka na kumuha sa malapit. Ano na, I was thinking na medyo nasa 3, number 3, 2.5. So ayan, sira pa yata yung aking tester. Bibili na ako ng pang pH lang talaga, kasi may mga moist pa sang nalalaman eh. Tanggalin na natin yan. Tapos ito, naghahanap ako ng pwede nating ilagay na pang mulching din. Tingnan nyo, kailangan to, sabi ko kailangan malinis. Tingnan nyo naman oh, wala na yan oh. Kailangan matanggal po yung, parang mayroon siyang libag na, palagay ko yung napag-istakan nito, parang ano eh, tawag, parang madaanan siguro ng sasakyan o yan oh, parang may usok eh. Oh, matanggal talaga ito. Wawa naman. Tapos ano natin ang mulching. Ano natin ang mulching. Pero ang citrus po, mas gusto nila, tingnan nyo naman, talagang kawawa naman, mas gusto po na tinitigang-tigang ng kaunti. Dito, ano yan, sapatos? Nay-nay, huwag na siguro yung isa. Maganda naman ano, buwaghag. Haluan ko nun isa-isa, kasya na kaya sa isang barrel, pwede na siguro yan. Ayan na, kahit makaisa lang tayo ngayon, sa bagay wala na pala tayong ano no, so kailangan ko na naman, paano kaya, pwede kaya tayo magpa-deliver ng ano, ilang piraso nitong malayo din eh, itong ating paso mga farmer na malalaki, kasi sa pick up ilan lang ang kasya. Hindi ko alam kung paano madidiskartehan yung kahit 4 o 5 man lang siguro na paso na ganyan, diba? Pwede. So tingnan po natin, kasi 3 hirap na ako eh, mabigat din mabigat din po. Siguro ang isang paso nagtitimbang ng mga 30 to 35 kilos, isang paso na malaking yan, parang sinbigat na ng semento. So ayan, ito punuin natin at ilipat na natin yung isang Japanese orange.
to. Saktong sakto yung lalim. Ngayon, gigitna na lang natin. So, yan, pwede na. Nalaki na ng ugat, oh. Matagal-tagal na ito sa container na yan. Capacity mga 8 timba. Bigat-bigat din pala, no? 8 timba. Yan. One down. Kiat-kiat na lang. Yung kiat-kiat po na isa, kailangan natin maipasok din yan. Problema natin, pasok. So ito, mas naaarawan po ito. At ngayon makukumpara po natin doon sa isa, kung alin ba ang mas maganda. Mas maaarawan ito compare po doon. Yan. Huwag kayong mag-alala sa tubig dahil ano naman yan, may butas yan. Inaano lang natin ng konti kasi yung lupa na clay type, matigas masyado. Yung kailangan mapalambot ng konti at basa-basa talaga. Yan, pwede na yan. Ay, so ayan, one down. Tapos itong kiat-kiat, bala ko kasi dito ko na ilalagay yung mga kiat-kiat. So mga 3 siguro, isa pa dito. Tapos pagpunta namin sa MHS, baka makakita pa tayo ng isa. E di gawin natin 3. Kasi ang balak namin bilhin doon yung jabuticaba, yung Brazilian grapes. Si Bebe hindi mapakali doon sa Brazilian grapes na yan. Kasi yung kinuha namin dati namatay, ang liit naman, meron palang malaki na. Tapos meron pa silang jujube medyo malaki na rin. Tapos gusto ko ding makita yung ano doon, has nila ng Tigwa 1.5 daw na ano na 5 to 6 feet na ang height, diba? So gusto ko kasing magpasok din ng avocado, mga crafted. Baka dito na lang po tayo kukuha din, i-ano natin, ipasok. Yan, biligan ko lang itong mga avocado at anak ko. At iba po kasi pag nasa seedling bag. Eto medyo maluwag na, ayan, ganda na yan. Hintayin natin yung pag-arangkada nyan. Eto, kumusta ka? Uy, medyo natutuyo ka na. Kailan ka lang inulan. Ayan po yung bunga. Hopefully ay maging maayos naman po ito. Sana yung aking timba. So yan po muna mga ka-farmer for the meantime. Yan ang ating dinugtungan ko na lang actually. Dahil medyo ano pa po ang pakiramdam ko. Pinipilit ko lang. Kasi baka naman masanay tayo na lagi na lang diba? Pero yun nga, hindi pa po maganda talaga gaanong ano. Pero ano na, nandun na tayo sa ano na, paganda na po ng paganda ang pakiramdam ko. Butas ang gulong ni Cardo.
Ano lang yan, bomba. Lambot na naman. Ipunta siya na maliit. So yan, dito bala ko maglagay ng mga halaman na nakapaso para pagpasok medyo green naman ang kaunti, no? So mas presko po kasi sa mata. Tingnan natin. Kaya lang nga yung paso po napakahirap i-travel. Yun ang medyo yung pag-travel ng paso. Pwede sigurong ipa-deliver yan kung magde-deliver sila ng maramihan, kasi doon maglalagay din po kami sa taas. Yan, okay na. Dilig na natin. Kumukulot ibig sabihin sign po yan na kulang siya sa tubig pagka ganyan kumukulot. Kaya ayan, tingnan nyo, hindi nag-a-absorb. Putik ayan, okay lang yan, nakababad ng kaunti. So yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Grabe, masingit ko lang. Ito palang talisay. Grabe, parang nagiging akasya din pala ang lintik na ito. May nakita ako, sobrang laki. Sabi ko, bebe, pangit naman, parang ganyan yung natin, talisay. Pwede bang hanggang ganyan na lang,